Hi everyone, this is Bel Miranda. Welcome to Kairos Moments. Thank you so much po for supporting our YouTube channel. Gayon din po sa ating Facebook page, gayon din po sa ating TikTok account. Maraming salamat po. At gusto ko rin po pasalamatan ang New Life Tondo family sa pangunguna ni Pastor Herbie Castillo. Thank you so much for the opportunity that has been given to us. Sa tiwala po, maraming salamat. And to God be all the glory. Ayan, we just praise God for what He is doing. And not only for that, but for who He is in our lives. Napakabuti po ng ating Panginoon. So anyway, for this episode, let's talk about naranasan nyo na ba na malagay sa sitwasyon na kailangan nating pumili kung magsasabi ba ng totoo o magsisinungaling o mandadaya dahil sa desisyon na gagawin natin, nakasalalay ang future natin or nakasalalay ang trabaho natin, ang promotion natin, ang project na makukuha natin sa business, or nakasalalay ang maraming bagay for a big decision na gagawin natin. Kaya nagkakaroon tayo ng tendency na pipili talaga tayo, ano ba, magsasabi ba ako ng totoo o hindi? Kasi nagkakaroon tayo ng takot na baka pag nagsabi tayo ng totoo sa isang sitwasyon na pinagandaan naman natin, pinano natin, may strategy naman tayo, pero hindi siya umayon sa atin. And kumbaga ang resulta ay opposite sa ina-expect natin. Kaya parang nagdadalawang isip tayo na magsasabi ng totoo o magsisinungaling. Now, let me share our testimony. Nangyari po ito ay years ago. Nalagay po kami sa sitwasyon na we've been honest naman and in good faith naman kami sa business na pinasok namin. Sa isa po itong business namin, nagkaroon po ng pagkakataon na nag-transact kami ay international at nag-supply po kami ng garments doon sa ibang bansa. Pero isa po sa requirements nila ay kailangan yung gagamitin namin na fabric ay linen. And ang supplier namin ng fabric nung nagpo-purchase po kami ay, of course, tinatanong namin kasi bago naman nila dito ay import sa ating bansa. We just trust them and we believe in them na ang ipipresent nila sa amin at ipipresent din namin sa client namin na fabric na gagamitin para sa mga klase ng damit ay talagang linen. So anyway, binigyan kami ng design and klase ng fabric ng aming supplier. So those fabrics, yun din ang present namin sa aming client. Now, doon sa mga form na nag-fill out kami, ay linagay doon ang fabric composition and everything, linagay po namin doon ang data. And we just trusted our supplier. And lahat po yun, detalye sa detalye, linagay namin. Until nag-require sa amin ang aming client na lahat ng fabric na gagamitin for the design ng mga damit na gagawin namin ay kailangan dumaan sa laboratory, dumaan ng ng Aphrodite, ng fabric composition, everything. So anyway, nag-undergone po kami doon. So in fact, pinadala pa yung bawat 1 meter to 1 by 1 papunta sa Singapore para sa Aphrodite. At ang iba naman fabric composition ay dito lang sa Pilipinas. Now, kumpiyansa naman kami, confident kami kasi as I've said, in good faith naman kami na kung ano ang sinabi sa amin ng supplier namin na importer ay yun din ang ilalagay namin doon sa form. So, lahat ay linen at ang sa agreement namin ay linen fabric na yun. Now, anyway, lumipas po ang I think 1 week. So, pinabili na sa amin ang tela kasi kailangan na namin i-secure. At yung style ng damit ay para siya sa linen collection ng ibang bansa. 2 bansa po ang pag-e-exportan namin noon. Now ngayon, so we were so confident na okay, lahat naman ng data doon ay tama. So we were just waiting for the result ng laboratory and doon sa agreement namin ay okay na, settle na lahat, magda-down payment na lang. Pero pinasecure na po sa amin yung yung fabric. Now,
Nung lumabas po ang laboratory result at take note, ang involved na pera ay hindi basta-basta at may kontrata kaming pinirmahan naman. So, lumabas po ang result and we found out na doon po sa resulta ay nakalagay na 0% ang linen. At even po kami ay nadismaya, na-disappoint po kami. And I remember during that time, nasa loob kami ng sasakyan nung na-receive namin ng email, nung binabasa namin. And our client was asking kung asa na yung result, kung ano ng result. At nung nasa sasakyan kami, we were thinking, oh my, paano namin sasabihin sa kliyente namin na involved about sa project na yun, na secure na namin ang mga fabric, tapos involved ang malaking amount. And it's not easy na i-return lang namin basta-basta ang napakaraming tela sa aming supplier. And may kontrata na kami na okay na. Kasi nga po, in good faith naman po kami, tiwala po kami sa aming supplier. Kasi mas familiar sila sa mga fabric. Now, we have option. Kasi ang tendency po nun, pag inisip po natin, what if pag nagsabi kami ng, pag pinakita namin ang result at nakalagay doon na 0% ang linen, una, magkakaroon ng trust issue. That's one thing. At any time, pwede sila hindi tumuloy sa agreement namin. Pwede nila i-pull out whatever na gusto nila gawin. Pwede, kasi ang usapan namin ay linen. Pero again, seryoso kami at in good faith kami. Kumbaga hindi namin inaasahan na hindi pala magtutugma ang statement ng aming supplier din. So, iniisip namin na ang involved ay malaking pera. Kailangan ba natin listen carefully? Because of fear na mawala yung kliyente. Because of fear na baka hindi na matuloy ang contract. Because of fear na hindi na sa atin magtitiwala at sayang international client yon, baka hindi na matuloy at papaano yung mga pera na nailabas na natin. May tendency na pwedeng dayain namin ang resulta. May tendency na andun kami sa crucial situation na kailangan namin gumawa ng malaking desisyon. To be honest or to lie or to manipulate the result for the sake of the company, the reputation, at of course yung statement namin para hindi magkaroon ng trust issue. Pero ang una ay we prayed to God and we stand on the righteousness of God na yes, may fear. Paano pag hindi na sa atin nagtiwala? Pero alam niyo po, glory to God, we made the decision, we seek God kasi alam naman natin ang tama at totoo. I mean, tama at mali. So, pag iniisip natin ang future, pag iniisip natin na baka mamaya malugi, baka mamaya hindi matuloy ang mga inaasahan natin, baka mamaya mabankrupt yung company because sa isang mistake lang na magawa natin. Pero, masarap pala sa pakiramdam na isisik natin ng Panginoon and just to be true. Kasi, a mistake cannot be solved by another mistake. So, what we did is, tinawagan po namin ang client and even if ang pagsabi namin ng totoo ay may tendency na mag-back out sila. Pero we just told them the truth. In-explain namin sa kanila. Dahan-dahan at lahat sinabi namin na hindi namin intensyon at hindi namin alam na hindi yon linen. That even a 1% na linen composition ay wala pala doon. We just trusted our supplier. At siguro ang supplier nag-trust din sa manufacturer. So, in good faith kami doon and sinabi namin na nasa sa inyo po kung pagkakatiwalaan niyo po kami, pero kung magbaback out po kayo, wala po kami doon magagawa. Pero believe it or not, hindi po namin intensyon na magsinungaling doon na kung linen o hindi. Ang intensyon, ang ano lang namin ay nagtiwala kami sa aming supplier. Now, linatag namin lahat kahit na may tendency na hindi ituloy ng client namin ang kontrata. But we praise God na sa pagsasabi ng totoo, kahit na minsan mahirap, kasi ang daming nakasalalay, minsan nakasalalay ang future. Pero masaya pala na Lord, ninenervyos tayo,
nagkakabahan tayo, natatakot tayo. Pero Lord, hindi kasi maganda pag dinaya namin ang resulta. Hindi kasi Lord maganda kung magsisinungaling pa kami. And hindi maganda kung ang isang pagkakamali ay susolusyonan pa namin ng another pagkakamali. Lord, help us on this. Because hindi naman namin intensyon, lalo na pag in good faith po tayo, hindi naman natin intensyon na magsinungaling sa kliyente. Hindi naman natin intensyon na manloko at hindi namin inaasahan na mag-a-arise ang ganitong problema. Lord, help us because Lord, hindi namin alam kung paano pa po sa amin magtitiwala ang kliyente. Now, let me share this verse with you. In Psalm 121 verse 1 to 2, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Now, alam niyo po sa mga ganyan na sitwasyon, ito po yung common na nangyayari. I don't know kung sa karamihan o sa iilan lang. Minsan, because sa takot natin sa future, minsan, tinatry natin isolve ang mga bagay-bagay ayon sa nakikita natin, ayon sa naririnig natin, ayon sa iniisip natin ang future, ayon sa mga imagination natin. Because of fear, nagko-compromise tayo. Now, let me tell you, ang tulong natin ay galing sa Panginoon. And what we realize is this, kaya ang client nagtiwala sa amin, hindi naman dahil magaling kami. Hindi naman dahil sa grabe ang integrity ng company. Kasi kahit sino pang perfect, siguro walang perfecto na company, walang perfecto na employer, walang perfecto na supplier. Pero what we realize is this, it is because may Diyos na nagtiwala sa amin. It is because the reason why na-convince namin ang kliyente, hindi naman dahil sa ang galing ng pagsi-sales talk. It is because may Diyos na nagtatanggol sa amin. May Diyos na nagko-convince, na nagtumutulong sa amin para makuha namin ang kliyente. Minsan nga, ang Diyos mismo nagpapadala ng kliyente. And the Lord made us realize na, Bel, kaya lang naman yan nagtiwala. Dahil ako ang nagbigay niyan sa inyo. Hindi dahil gawa ng kamay ninyo. So we praise God for that. Now, nung sinabi namin ang katotohanan, we've been so honest sa kabila ng mga possibilities na mag-back out sila at hindi matuloy ang contract, glory to God, tumuloy pa rin po sila. And glory to God na i-deliver naman namin ng maayos at nabayaran po kami ng maayos. Na pag tinignan natin, ang daming fear na pwede nating kaharapin, lalo na sa mga sitwasyon na hindi natin kontrolado at hindi natin inaasahan, and we have the tendency to make a crucial decision at nalalagay tayo sa gitna kung magsasabi ng totoo o hindi. Now, tandaan po natin ito, ang tulong natin ay laging nanggagaling sa Panginoon. Mas masarap na gumawa ng transaksyon kung ikaw ang empleyado, kung ikaw ay isang may-ari ng negosyo, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nanay, ay tatay, and everything that we do, let us be faithful. Let us be honest. Huwag natin susolusyonan ang mali ng isa pang mali. Remember na may Diyos tayo who is just waiting for us. The God who is so able and willing to help us. Let us just be true to ourselves una. Una sa Panginoon, magpakatotoo tayo. Pangalawa, sa ating mga sarili. Minsan tapal ng tapal tayo kasi ito mali na, susolusyonan natin ang mali. Another mali. Hanggang sa parang alam niyo yun na parang nagkakabit-kabit na siya, pagkakamali after pagkakamali. Kaya hindi maituwid. Tandaan po natin, wag natin susuluhin yung ating problema. Naghihintay lang sa atin ng Diyos na, anak, I'm here. The Lord is willing to help. He's just waiting for us. Come to the Father. Masusolusyon naman ng tama ang mali. And willing naman ang ating Panginoon. Now, how to solve when it comes sa trouble? Now, ang dami pong list na pwedeng mai-advise sa inyo when facing challenges, and facing trouble, ano mga dapat gawin. Pero, nagsulat lang po ako dito ng ilan. Una, accept our mistake. Pag mali, napakahalaga po na i-admit natin na nagkamali tayo. Hindi yung nagkamali na nga tayo pa yung mayabang. Tayo pa ang umaarte, tayo pa yung matapang. Ano ba naman yung magpakumbaba tayo at tanggapin natin na nagkamali po ako.
pasensya na. Okay, number 2, be honest with yourself and others. Napakahalaga po na magiging magpakatotoo tayo. Kasi minsan we are projecting to be someone, to be somebody na hindi naman tayo ganon. At minsan, nagpo-project tayo ng kung ano-ano pa. At ito pa yung masaklap, ginagawa nating mali ang ibang tao na alam naman natin na tayo ang mali. Para lang maibsan ang pagkakamali natin. Ano ba naman yung magpakatotoo tayo at tanggapin natin na nagkamali tayo? Willing naman ang Panginoon na tulungan tayo. Number 3, be truthful. Wala namang mawawala kung magpapakatotoo po tayo. Maging honest tayo sa mga transaksyon natin. Number 4, stay humble. Humility is very important. Number 5, recognize, this is very important, recognize the need for God's help and ask for His assistance. So, napakahalaga po nito na Lord, pwede Lord may ability ako, pero Lord, hindi po ito sapat. Lord, I need you. It is your word, Panginoon, that in trouble, you will be with me, you will rescue me, you will not abandon me. Ang Diyos ay naghihintay lang po sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Number 6, do not compromise your values. Do not compromise the integrity of your company, of your values, of ang sarili mo mismo. Huwag mong ikompromiso for the sake of money, for the sake of reputation na pinoproject natin. Just be honest. Lastly, keep things pure and avoid mixing in any deceit. Okay, God is pure. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Minsan, kahit na siguro palagi tayo nasa simbahan, nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng offering, napakahalaga po sa bawat transaction natin, even if you are an employee or you are a business owner, napakahalaga po na maging tapat tayo sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi sometimes we are asking God, Lord, mag-interfere ka, Lord, manghimasok ka. Pero sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, I am pure. Gustong-gusto kita tulungan, pero gawin mo ng tama. Kasi willing na willing po ang ating Panginoon. So, wala po sa ating mawawala kung magpapakatotoo tayo. Wala po sa ating mawawala kung gumawa tayo ng tama. In fact, sabi po sa salita ng Panginoon, a good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemns a crafty man. So, ang mga mabubuting tao, ang mga tapat sa kanilang ginagawa, lagi nagbibigay ng pabor ang kanilang Panginoon. So, be honest even if others are not. Be honest even if others cannot. Be honest even if others will not. Kasi why? Honesty is very important to God. So, that's all. And of course, let us not forget that kahit na gaano natin gawin kaplanado ang mga bagay na pinaplano natin, kahit lahat ng strategy ay i-apply natin to what we are doing, talagang ang challenge, ang testing ay hindi po yan nawawala. Kasi una, test of faith, test of endurance, test of integrity. Test of endurance, how we handle things, how we handle the situation. So, in facing challenges, whatever it is, let us always acknowledge God, because God is so willing and He is so able. Thank you and God bless.